Last week mga ka-agri ay nilahad namin sa inyo ang isa sa pinakamalalaking pahayag ni Agriculture Secretary Manny Piñol at yan ay ang pagsusulong nito na dapat i-review ng pamahalaan ang importasyon ng bigas ngayong taon. Ayon kay Secretary Piñol, hindi na kailangan mag-import ang bansa dahil inaasahang masagana ang ani ng mga magsasaka ngayong cropping season. Mga ka-agri, nag-enjoy ba kayo sa aming unang hirit sa tag-init last week? I'm sure after watching our episode, Glan Sarangani is already part of your to-go-to list. At habang nagugulan pa kayo kung saan kayo pwedeng pumunta ngayong bakasyon, manood muna kayo dito sa inyong programa upang malaman ninyo ang ilan sa mga refreshing and ideal agro-tourism hubs sa Region 12. At kung meron naman kayong budget, you can also choose Tagaytay City. Tagaytay City is one of the top summer destinations dito sa Pilipinas dahil sa malamig na klima nito and it has a lot to offer when it comes to recreational activities and scenic views. At dahil summer na, narito pa po ang mga istoryang dapat niyong abangan sa ating episode ngayong araw. Mga ka-agri, sa ikalawang taon ay aktibong nakiisa ang Department of Agriculture 12 sa Treasures of SOX 2017 Travel and Trade Expo sa Makati City. Alamin ang karagdagang detalye tungkol dyan mamaya sa ating Agri Balitaan. Sa serye ng ating special features sa mga attached agency at bureau ng Department of Agriculture, naka-on deck ngayon sa ating episode ang Agricultural Training Institute o ATI. Abangan mamaya ang ating naging panayam kay ATI Executive Director Luz Taposo. Mga ka-agri, sa aming paglilibot dito sa Tagaytay City, nasumpungan namin ang isang tourist hub kung saan halik sa inyong balat ang napakalamig na hangin. Ano-anong magagandang tanawin pa kaya ang matatanaw dito? Abangan sa ating Agri-Turismo. Kaya mga ka-agri, narito na po ang ating isang oras sa palatuntunang nilikha para sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa panguna ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya mula rito sa Tagaytay City, sabay-sabay na po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo, SOX Sergeant. Meron akong apple, biscuit, water at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, mas malaking market opportunities na hanap ng Region 12 producers sa Treasures of SOX 2017. Ang iba pang highlights ng ikalawang Travel and Trade Expo, tutukan. Implementasyon ng Special Area for Agricultural Development o SAAD sa rehiyon patuloy na umuusad. Libo-libong sets ng garden tools at veggie seeds ipinamahagi ng DA12. Regional evaluation para sa Gawad Saka Search 2017 umaarangkada na. At bagong feature ng National Color Coded Agriculture Guide Map isinapubliko ng DABSWM. Kung ano ito, alamin!
Magandang araw! Mga kaagri, naging matagumpay at makabuluhan ang ikalawang taong pagsasaentablado ng Travel at Trade Expo sa Makati City na pinamagatang Treasures of SOX. Ang 5 araw na aktibidad ay pinangunahan ng Department of Tourism 12, katuwang ang iba pang regional government agencies at isa na nga rito ang Department of Agriculture 12. Natamo kaya ng organizers ang kanilang mga layunin mula sa Glorieta Activity Center sa Makati. Maki Agribalita kay Nelly Escote, Ilanan. Nagdagsaan ang mga mamimili mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila sa muling pagsasaintimblado ng Treasures of SOX o Travel and Trade Expo na ginanap sa Glorieta Activity Center sa lungsod ng Makati simula April 3 hanggang 7. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Tourism Region 12, katuwang ang mga city and provincial government unit ng SOCSERGEN at regional government agencies kabilang na ang Department of Agriculture 12. Layunin ng aktibidad na mahikayat ang sambayanang lalo na ang mga taga-ibang rehiyon na bisitahin at tangkilikin ang SOCSERGEN kung kaya sa pamamagitan ng nabanggit na expo ay naipakita nito ang kasaganahan ng rehiyon pagdating sa turismo, kalakalan at agrikultura. Continue on promoting these different products and different destinations, but we particularly focus on some of the projects that are also focused on by the National Office. First, of course, is the farm tourism. We have already started visiting and accrediting some of our farm tourism sites together with ATI. Motorism, or the motorcycle or the bikers tourism, where we are actually identifying pit stops in certain destinations. The Ilog project, where we are launching, as I was saying early on, one of the projects in Cotabato City, and soon we will be working with LGU's Glan in Sarangani and LGU Lebak in Sultan Kudarat, and of course the Taos SOX that actually focuses on the culture of tourism, culture of the IP groups in SOCSERGEN. Ang mga ipinagmamalaking produkto ng Region 12 na tampok sa aktibidad ay kinabibilangan ng fresh fruits, processed food products, brasswares, accessories at marami pang iba na talaga namang naghikayat sa mga mamimili na subukan ang mga lokal na produkto ng SOCSERGEN. Ang rehiyon ay kilala bilang isa sa mga nangungunang producer ng iba't ibang commodities, kabilang na dito ang pagiging number 1 sa pagdating sa produksyon ng kape. Sarap, the best tuna ever, I swear to God. I'm really excited to explore more about SOCSERGEN, so I hope na paulit-ulit itong event. Maliban sa mga lokal na mga produkto, tampok din ang iba't ibang tourist destinations ng rehiyon na patok para sa mga biyaherong nais bumisita sa Region 12. Nasaksihan rin ng mga dumalo ang mga katutubong sayaw ng rehiyon na inihandog ng Hinugyaw Dance Troupe ng Coronadal City. At dahil nagustuhan ng mga mamimili ang mga dalang produkto, matagumpay na naabot ng organizers ang target sales nito na 30 million pesos na binubuo ng cash, booked at under negotiation sales. Sa susunod na taon ay inaasahang muling gaganapin ang nabanggit na aktibidad upang mas lalo pang maipakita ang kasaganahan at kagandahan ng SOCSERGEN hindi lamang sa buong Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Nag-uulat para sa Agri Tayo SOCSERGEN, ako si Nelly Escote, Ilanan. Sa kaugnay na balita, bentang-benta sa ating mga kaagri sa Metro Manila ang mga dinalang produkto ng siyam na exhibitors ng DA12 at kabilang na sa mga ito ang mga prutas tulad ng mangga, pomelo, saging at marami pang iba. Ano-anong mga produkto pa kaya ang dinisplay sa Treasures of SOX 2017? Tutukan sa Agribalita ni Christian Matuliano. Sold out ang iba't ibang mga produktong dala ng mga exhibitors sa muling pagsasagawa ng Treasures of SOX Travel and Trade Expo noong April 3 hanggang 7 sa Glorieta Activity Center, Makati City.
Ang mga naturang produkto ay kinabibilangan ng mga sariwang prutas tulad ng pomelo mula sa Mlang North Cotabato, papaya at pinya ng Tupi South Cotabato at lakatan banana ng Kidapawan City. Tampok rin ang ipinagmamalaking kape ng Tupi South Cotabato at Kidapawan City, Muscovado Sugar ng Sultan Kudarat, banana chips ng Magirco Magpet North Cotabato, organic colored rice ng Don Bosco Multipurpose Cooperative, pati na rin ang organically processed products ng Marvelous Mountain Nature Farm ng Lake Cebu South Cotabato. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga produktong hitik sa Rayon 12 na ibinida sa trade fair na isa sa mga highlights ng aktibidad. Very thankful po tayo na nasali ulit sa Treasures of Socks para may pagpapatuloy po natin ang pagdadala ng mangga dito po sa Glorieta para marami po ang makakakita na meron po tayong napakaraming treasures na ganito. Ang produkto po natin, these are all organic products from Region 12. Ito po yung mga produkto natin na may scale. Pag sinabi natin may scale, these are being produced by big scale producers ng organic farms ng Region 12. We could deliver by container vans. Katulad nito, ang finished product po natin, meron po tayong cocoa honey, cocoa syrup. Meron po tayong inoculant, meron po tayong yung native coffee natin, Robusta. Ayon sa mga exhibitors, isang malaking tulong sa kanila ang pagpapadala sa kanila sa mga trade fairs dahil natutulungan sila sa pagkakaroon ng market outlet ng kanilang mga produkto. At bilang pagpapakita ng kanyang suporta sa mga exhibitors, present din sa nabanggit na aktibidad si Regional Executive Director Milagros Casis. As of 2 days, nakapagbenta po tayo ng 300 kilos at 150 pesos per kilo. So far maganda, maganda yung bentahan. Dahil first time ko, nagdala lang ako ng mga 50 kilos. Kaya first 2 days pa lang, ubos na. Katulad ng ating mga wellness products, katulad ng malunggay, guyabano, turmeric, may nakausap akong wellness doctor na writer ng book. So, nag-start na kami ng negotiation. Mamayang hapon, nag-usap ulit kami. So, bibili siya sa atin ng volume order. Ang kailangan lang nila, yung integrity ng product. Ang aktibidad ay sumasalamin sa kasaganaang taglay ng Rayon 12 at naging daan upang mahikayat ang mga taga-ibang reyon na tangkilikin ang mga ipinagmamalaking produkto ng Sock Sergeant. Sa tingin ko, masisimulan na natin yung marketing talaga dito sa Metro Manila kasi napakalaki ng market ng Metro Manila, ang daming tao. At itong Glorieta, where we have our Treasure of Sock Sergeant na activity, ay hindi pala basta-basta din yung mga pumupunta dito. Marami ang nagsosourcing ng mga produktong kailangan nila. So thank you po Region 12 DA, DTI, tsaka yung ATI po. Isa po sa treasures ng Sock Sergeant ang mangga po natin. So wag po nating kalilimutan, tikman po natin at ang malaman natin kung gaano po kasarap at kung gaano po makakapag-compete sa ibang lugar po ang mangga ng Sock Sergeant. Nagpapasalamat po ako unang-una po talaga sa Department of Agriculture, kay Director Mila Casis po, sa patuloy po at hindi napuputol na suporta sa industriya ng mangga. Pagpapasalamat din po tayo sa lahat ng staff sa Rayon 12 ng Department of Agriculture na hindi rin po sila napapagod sa pagtulong po sa atin na dalhin kahit saang lugar ang treasure po ng Sock Sergeant. Lalong-lalo na po sa mangga po natin. Sa susunod na taon ay inaasahang muling ibibida ang mga produktong tatak Sock Sergeant sa muling pagsasaintablado ng Treasures of Socks Travel and Trade Expo. Nag-uulat para sa Agritayo Sock Sergeant, ako si Christian Matuliano. Balitang Treasures of Socks 2017 pa rin mga ka-agri. Batay sa pagtataya ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12, humigit kumulang sa 500,000 piso ang naging cash sales ng 9 na exhibitor sa 5 araw na Trade Expo sa lungsod ng Makati. Hindi pa kasama rito ang milyon-milyong pisong negotiated sales na naging bunga ng serye ng business matching. Ano-anong mga kumpanya kaya ang nagpahayag ng interes na bumili ng mga produkto mula sa rehiyon? Alamin sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo.
Kumita ng 500,000 pisong cash ang siyam na exhibitors na nidala ng Department of Agriculture 12 sa Treasures of SOX Travel and Trade Expo 2017 sa Glorieta Activity Center sa Makati City mula April 3 hanggang 7. Ang mga produktong ito ay kinabibilangan ng sari-saring fresh fruits tulad ng pinya, mangga, saging, papaya at marami pang iba. Mayroon ding organic products gaya ng organic colored rice. Tampok din sa 5 araw na Trade Expo ang business matching kung saan nakipagpulong ang mga farmer, producer at processor ng Rion 12 sa mga potential buyer. Patuloy pa ang kalkulasyong ginagawa ng Agribusiness and Marketing Assistance Division 12 sa kabuang halaga ng negotiated sales matapos ang serye ng business matching. Ngunit ayon kay Jocelyn Humuad ng AMAD 12, tiyak na aabot sa milyon-milyon ang naitalang negotiated sales dahil sa isang buyer pa lamang aabot na sa 750,000 pesos kada buwan ang gusto nitong bilhing prutas mula sa Region 12. Kabilang sa gusto nitong i-order mula sa Rion kada linggo ay 2 metriko tonelada ng lakatan banana, tig 800 kilo ng mangga, solo papaya, pomelo at pinya. Nakibahagi rin sa naturang aktibidad si DA12 Regional Executive Director Milagros Casis kung saan nakipag-usap ito sa mga exhibitor at hinikayat ang mga ito na lumapit sa DA para sa mga karagdagang interbensyon. Nag-uulat para sa Agritayo Sox Surgeon. Ako si Lito Mariano Salvo. At inyong natunghayan ang unang bahagi ng ating mga balita. Narito pa ang ibang kwentong dapat niyong tutukan sa aming pagbabalik. Implementasyon ng Special Area for Agricultural Development o SAAD sa rehiyon patuloy na umuusad. Libo-libong sets ng garden tools at veggie seeds ipinamahagi ng DA12. At Regional Evaluation para sa Gawad Saka Search 2017, umaarangkada na. Ang detalye ng mga balitang yan ihahatid namin sa inyo sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan, dito lang sa Agritayo Sox Surgeon. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil.
pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, sunod-sunod ang pamamahagi ng Department of Agriculture 12 ng mga gamit panghardin at mga butong gulay sa mga lungsod at lalawigang sakop ng rehiyon. Ang naturang proyekto na mula sa High Value Crops Development Program ay bahagi ng Food Sufficiency Campaign ng ahensya. Para sa karagdagang detalye, Maki Agribalita kay Student Intern Justin Aquino. Upang makatulong na makamit ang kasapatan sa pagkain, namahagi ng mga sari-saring vegetable seeds ang Department of Agriculture 12 sa mga lalawigan ng North Cotabato at Sultan Kudarat. Ito ay sa pangunguna ng High Value Crops Development Program kung saan isinagawa ang distribusyon sa Isulan, Sultan Kudarat noong ika-4 ng Abril at Amas, Kidapawan City noong ika-6 ng Abril. Dinuluhan ang nasabing seremonya ng mga representante mula sa mga lokal na pamahalaan, municipal agriculturists at mga Agricultural and Fisheries Council o AFC sa rehiyon. Ayon kay North Cotabato Provincial Agriculturist Engineer Eliseo Mangliwan, suportado nila ang ganitong programa lalo na't makakatulong ito sa food security ng bansa. Unang-una is for food security. Yan ang battle cry of the Department of Agriculture. And of course, we support that in the local, no? Dahil unang-una yan talaga ang ating advocacy kung paano tayo makapag-produce ng sarili nating pagkain. No? Dagdag pa niya, napakalaking tulong ng proyektong ito upang ma-improve ang nutrisyon at makaproduce ng sariling pagkain ang mga mamamayan. Now, second is of course to improve our nutrition, no? And to produce a safe food, no? Yung alam natin na pag tayo ang nag-produce, alam natin kung anong linalagay natin. No? Kaya kung minsan nakakatakot na kung minsan magbili ng gulay, hindi mo alam kung anong nailagay doon. Laking pasasalamat naman ng mga recipients dahil naaayon ang klima ngayon sa rehiyon upang magtanim ng mga gulay. Sa kabuuan, naipamahagi ang 5,000 packs ng mga vegetable seeds na nagkakalaga ng 437,800 pesos sa probinsya ng Sultan Kudarat, samantalang 4,100 packs naman na may halagang 358,996 pesos sa North Cotabato. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pangkabuhayan at pagkakakitaan ang mga magsasaka. Nagulat para sa Agritayo Soxargen, ako si Justin Aquino. Para sa balitang hatid ng PRDP bilang paghahanda sa World Bank mission sa unang semestre ng 2017, isang sub-project visit at assessment ang magkatuwang na ikinasa ng Philippine Rural Development Project mula sa national hanggang sa regional level noong April 10 hanggang 12 sa lalawigan ng Sarangani. Ano-anong mga sub-project kaya ang kanilang pinuntahan at binusisi? Tunghayan sa Agribalita ni Carl Ulysses Aguilion. Handang-handa na ang lalawigan ng Sarangani para sa gaganaping World Bank Implementation Support Mission sa susunod na buwan. Ang Sarangani ang napiling lokal na pamahalaan na nag-implementa ng Enterprise at Infrastructure Sub-Projects ng Philippine Rural Development Project o PRDP na susuriin sa unang leg ng 4th World Bank Implementation Support Mission sa buwan ng Mayo. Sa pamamagitan ng ginanap na Pre-World Bank Mission noong April 10 to 12, naihanda ng National Project Coordination Office o NPCO sa pangunguna ni Deputy Project Director Cirilo Namok, Project Support Office Mindanao o PSO Mindanao at Regional Project Coordinating Office 12 o RPCO 12 ang lokal na pamahalaan ng lalawigan sa maaaring mga magiging kaganapan sa aktual na World Bank Mission. Usa sa sumong sa atong mga kaubanan sa World Bank, inigsoroy tanawon kung maayo ba pagka-implement ang project o nakatabang ba ni nato. Kabilang sa mga paghahanda na isinagawa ay ang pagsusuri sa 35.7 million pesos na Abaca Enterprise sa project na kung saan ang implementasyon nito ay pinangungunahan ng lead proponent group na United Maligang Farmers Multipurpose Cooperative sa bayan ng Kiamba. Isang araw ding tinutukan ng NPCO, PSO Mindanao at RPCO 12 ang nagpapatuloy na konstruksyon ng abot sa 5 kilometrong Kayupo-Maligang Sitio Malayo Farm to Market Road. Ang dalawang nabanggit na proyekto ang magiging sentro ng World Bank Implementation Support Mission kung saan susuriin ang implementasyon ng mga ito
upang ma-assess din ang naging performance ng PRDP. Sa huling araw ng aktibidad, nagpulong ang lahat upang maipaalam ng pangkat ang mga rekomendasyon nito sa mga project implementers, lalong-lalo na sa lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ni na Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Milagros Casis at ng lokal na pamahalaan ng Sarangani na mas paigtingin pa ang preparasyon ng RPCO 12 at ng LGU upang makakuha ng mataas na marka ang PRDP mula sa World Bank. Napakaraming proposals na in-endorse ni Secretary sa atin for funding. So kung hindi tayo makakakuha ng satisfactory rating, baka wala yung additional. Di ba, sir? So wala yung mga commitment ni Secretary na napakaraming FMRs. Sabay-sabay nating harapin. Let's all work together para makakuha tayo ng positive rating. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Surgeon, ako si Carl Aguion. Nag-iikot na sa iba't ibang panig ng Rehiyon 12 ang mga technical working group ng 23 kategorya para sa taunang Gawad Saka Search. Unang pinuntahan ng TWG para sa Agricultural Scientist category si Dr. Emma Sales ng University of Southern Mindanao sa Cabacan, North Cotabato noong April 10. Noong April 11 naman, binisita ng TWG si Romeo Sarino ng Mlang, North Cotabato para sa Outstanding Large Animal Racer category. 3 kategorya naman ang vinalidate ng mga respective TWGs noong April 12. Kabilang dito ang High Value Crops Farmer sa Lambayong Sultan Kudarat, Outstanding Small Farmers Group sa Makilala, North Cotabato at ang Outstanding Young Farmer na taga Carmen, North Cotabato. Ayon kay Gawad Saka Focal Person Maria Cecilia Frando, kapag matapos na ng lahat ng TWGs ang ebalwasyon sa mga nominado sa bawat kategorya, ay pipili na ang mga ito ng kanilang magiging regional winner. Ang mga regional winner naman, dagdag ni Frando, ay ipapadala ng DA-12 sa Agricultural Training Institute o ATI sa Quezon City bilang Gawad Saka Secretariat bago ang May 15. Tuloy na ang pag-usad sa ngayon ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program sa Rehiyon 12 at sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM dahil sa sunod-sunod na pagpupulong hinggil sa pagpapalakas ng implementasyon nito. Noong April 6 hanggang 7, tinipon ng Department of Agriculture 12 ang mga provincial at area coordinators ng bawat lalawigang recipient ng SAAD program at mga representante mula sa mga lokal na pamahalaan sa tanggapan ng ahensya. Ito ay upang suriin ang kasalukuyang kaganapan sa SAAD program implementation sa mga lalawigan ng North Cotabato, Sarangani at Maguindanao. Mailatag ang mga timeline ng targets ng pagpapatupad ng programang ito at matukoy ang mga kinakaharap na balakid sa implementasyon. Batay sa mga naging ulat ng provincial coordinators, nagsagawa na ng procurement processes ang mga lokal na pamahalaan para sa procurement ng inputs na ipamamahagi sa mga benepisyaryo ng proyekto. Tiniyak din ng mga area coordinators na nagsimula na ang profiling ng recipients bawat munisipyo. Sa mga susunod na buwan, inaasahang formal na maipamamahagi na sa mga recipients ang mga livelihood programs. Sa pamamagitan ng mga livelihood programs na isinusulong ng SAAD program, tiyak ang paggamit sa mithiin ng kasalukuyang administrasyon na magkaroon ng available and affordable food for every Filipino. At para sa ating balitang pambansa, matapos ang paglulunsad ng National Color-Coded Agriculture Guide Map o NACAG sa Malacanang noong Marso, isang bagong feature nito ang kamakailan lang ay sinapubliko ng Department of Agriculture at ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM. Ito ay ang Color-Coded Fertilizer Guide Map na nagbibigay gabay sa mga magsasaka tungkol sa nutritional status sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa. Ang color-coded map na ito ay maaaring ma-access sa www.farmersguidemap.gov.ph. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, maaari ring magbigay ang fertilizer guide map ng mga rekomendasyon kung gaano karami ang mga nutrihenong kailangan i-apply ng mga magsasaka sa kanyang sakahan. Dagdag pa ng kalihim na nagsagawa na ng actual soil test ang BSWM sa 46 na probinsya at inaasahang makokompleto na nila ito sa loob ng 2 buwan.
Sa iba pa nating national news, isang task group ang binuo ng Department of Agriculture para pangasiwaan ang implementasyon ng Production Loan Easy Access Program o PLEA. Ayon kay Secretary Manny Piñol, ang PLEA program ay ipapilot test sa 2 bayan na mayroong contrasting poverty status. Ito ay ang Malimono sa Surigao del Norte na nagtala ng 90% poverty incidence rate at ang Bongabon sa Nueva Ecija na isang progresibong bayan. Pamumunuan ni Agricultural Credit Policy Council o ACPC Executive Director Joyce Badiola ang PLEA program. Magiging katuwang nito ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at ang Information Communications Technology Service Unit ng DA. Sa ilalim ng programa, ang mga eligible beneficiary ay maaaring mag-loan ng hanggang 50,000 pesos at magiging covered siya ng insurance. Ang farmer borrower naman ay babayaran ang 40% ng insurance premium o nasa 2,000 pesos na kukunin sa kanyang total loan. Nasa 6% lamang ang interes o nasa 0.5% kada buwan na maaaring bayaran ng mga magsasaka mula 2 hanggang 10 taon, depende sa kanyang tanim o sa aktibidad ng sakahan na paggagamitan niya ng kanyang loan. Ang loan program na ito ay dadaan sa isang local credit cooperative na nasa ilalim ng ACPC. At sumayin niyo ang kabuuan ng mga balitang agrikultura ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa AgriTayo Sox Sergeant. Mga ka-agri, ilang attached agencies at bureaus na rin ng Department of Agriculture ang ating na-feature sa ating programa. At ngayong araw ay ang Agricultural Training Institute o ATI na siyang training arm ng ahensya ang ating pag-uusapan. That's up next dito lang sa AgriTayo Sox Sergeant. Sa videong ito, ituturo kung paano ba natin maiimbak ng tama ang mais na pwedeng ipakain sa ating mga alagang hayop sa panahon ng tag-araw. Yung problema namin dito, kung minsan pagkain ng kalabaw. Kasi yung mga tanim namin kung minsan nagagahol, lalo kung tag-araw. Nakikita ko yung kabuuan namin maggagatas dito sa Katanakan na kung saan yung pagkain talagang kinakapos kami. Nitong darating na mayo, sigurado wala na naman kaming pakain. Pagka nararoon na namin yung aming tinatamnan ng palay, wala na kaming pagsusugahan. Tuwing sasapit ang tag-araw, laging nararanasan ang suliranin sa pagpapakain ng kalabaw. Para sa isang matagumpay na paghahayupan, napakahalaga na magkaroon ng tiyak at sapat na pagkukunan ng pagkaing damo na kakailanganin sa loob ng mahabang panahon. Sa ganitong kadahilanan, nararapat lamang na makapag-imbak ng damo at bagaso sa panahon na sagana ang mga ito upang makatiyak ng sapat na pagkain para sa alagang hayop. Land preparation. Ito ang unang hakbang sa pagtatanim ng mais na gagamitin sa paggawa ng burong mais o silage. Bago po tamnan po yun, pinapatubigan. Tapos after mapatubigan po, magtatanim. And then mga pagkalipas ng 8 araw, yung iba po nagpapatubig ulit o kaya patapos sinasabayan po ng pataba. Sa isang hektarya, ang pumapasok na buto ng mais na binhi ay nasa 2 bags, mga nasa 70 to 80,000 kernels po buto. Mga hakbang sa paggawa ng burong mais o corn silage. Ihanda ang mga kagamitan tulad ng forage chopper, traktor na gagamiting panghakot, plastic bag na paglalagyan, timbangan, at vacuum na panghigop ng hangin. Maaari nang tabasin ang mga mais kapag ito ay nasa tamang gulang, 75 to 80 days mula ng itanim. Karagdagang kaalaman bago anihin ang mais. Pag pinisil po natin to, may mga lagatas pa pong lalabas po yun po yun. Tawag po dito sa amin pagka ganun pong edad ng mais, yung mga panglaga na siya.
Siguraduhin nasa 65% ang moisture content ng tinabas na mais bago ito tadtarin. Sa chopping po, nagte-testing po kami ng konti. Kuwari, binilog kong ganyan. At hindi po siya kumatas. Ibig sabihin po, mas mababa po siya sa 60 to 70% moisture. Pagka nang po ginanon po at medyo bumilog po siya, okay na po siya. Nasa 60 to 70% moisture na po. Pagka po yung panahon po ng tagulan, medyo mataas po yung moisture content po ng mais. Ang ginagawa po namin, tinatabas po namin, patapos sinaya lang po namin muna sa bungod na isang araw para medyo bumaba po yung moisture content. Tadtarin ang mais na may habang 1 to 2 inches gamit ang 4-inch chopper. Maaari na ilagay ang mga natadtad na mais sa plastic bag. Timbangin ang bawat plastic bag na may bigat na 20 to 30 kilos depende sa laki ng plastic na gagamitin. Higupin ang hangin sa loob ng plastic gamit ang vacuum. Importanteng matanggal ang hangin o oxygen sa loob ng plastic upang mabuo ang lactic acid na siyang pangunahing sangkap sa pagbuburo ng mais. Saraduhang mabuti ang plastic at siguraduhin walang butas. Maaaring mapanis o masira ang burong mais kung ang plastic na paglalagyan ay mayroong butas. Iimbak ng maayos sa isang malinis na lugar. Pagkaraan ng 3 linggo, maaari na ipakain ang mga burong mais sa mga alagang hayop. Kapag binuksan ng isang bag ng burong mais, mainam na ito ay ubusin ng mga alagang hayop. Pagka po nabuksan na po ito at may natira po, takpan lang yung maiiwan, isisid lang din. Kung meron po siyang asin, pwede pong dagdagan ng asin para ma-preserve po yung mais. Dito sa Philippine Carabao Center, meron ho tayong proseso na tinatawag ay pagbuburo, na kung saan ay nakakapagbigay ng sapat na sustansya para sa ating mga alagang kalabaw. Ang Technomart for Corn Silage ay proyekto ng PCC at PICARD para tulungan ang mga magsasaka hindi lamang sa pagpapakain ng mga alagang hayop, gayon din ang dagdag ng pagkakakitaan sa paggawa ng burong mais o corn silage. Sa mga kasama magsasaka, napakagandang teknolohiya dahil pwede nating gawin lalong-lalo na tagulan dahil maraming available na damo sa paligid na hindi naman natin i-utilize lahat. Ngayon, pag naburo natin ito, meron tayong pampakain pagdating ng tag-araw. Sa patuloy na pagsulong ng pambansang programa sa pagpapaunlad ng lahi ng kalabaw, nananatiling kaakibat nito ang kahalagahan ng sapat na kalaman sa wastong pagpapakain ng kalabaw upang makamtan ang mataas na ani ng gatas at karne na inaasahang makakatulong na malaki sa pag-angat ng antas ng kabuhayan ng magsasakang Pilipino. Mga ka-agri, sa isang pambihirang pagkakataon ay nakapanayam natin si Agricultural Training Institute Director Luz Taposok. At ngayong araw ay kanyang ibabahagi sa atin ang mga programa ng ATI bilang isang attached agency ng Department of Agriculture. ATI is actually the former still under the Department of Agriculture, but it was then the Bureau of Agricultural Extension, and by now the sole mandate of the Agricultural Training Institute is to conduct trainings pertinent to agricultural and fishery program, yes, of the Department of Agriculture. So lahat na components like crop production, animal production, and fishery, yan na lahat ay covered ng ATI with respect to trainings. Isa sa mga proyekto ng ATI ang pagbuo ng mga rural-based organizations tulad ng 4-H Club, Rural Improvement Club o RIC at marami pang iba. Sa ngayon ay mayroong farmer field schools at learning sites ang ATI na handang magturo at magsanay ng mga mamamayang nais matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagsasaka na pwede rin nilang mapagkakakitaan. Yung mga trainees namin can now be qualified to take the NC2 conducted by the TESDA. So, ganun yun. Meron kaming mga collaborations and convergence with the Department of Agrarian Reform and the TESDA
Oo, for this purpose na yung para mapadami natin. We get involved now all other agencies or entities under the Department of Agriculture or from other business sectors. Kagaya halimbawa, magti-train kami ng poultry production and management. Then after the training, what? So it's now the responsibility of our regional offices. Sa ngayon ay iniimbitahan ng ATI ang ilan sa mga matatagumpay na processors ng iba't ibang produkto upang mahikayat ang mga magsasaka na mayroong dagdag na kita sa pagkakaroon ng value-adding ng mga produkto. Isa rin sa mga major thrust ng ATI sa ngayon ay ang pagkakaroon ng backyard garden kung kaya sa palibot ng gusali nito ay makikita ang iba't ibang uri ng gulay. Isa ito sa mga pamamaraan ng ahensya na mai-promote ang urban gardening. Yung nasa harap na yan dyan, it's all projects started by ATI employees. So meron tayo mga tanim na mga gulay, just along the, noon hesitant pa ang mga tao dito na magtanim kasi iihian lang daw, duduraan lang. Pero sabi ko, mahiya yan sila magdura kung nakikita nila na pagkain yan, di ba? So even at in front of the gate, na-utilize na rin yung area dyan para malagyan ng mga tanim-tanim. Pero dahil ngayon mainit masyado, kaya parang na sunburn ng aming mga tanim. Anyway, sabi ko, let's just think positive because all these things will really make positive response to the people who come by. Ang mga tanim na gulay sa palibot ng ATI ay naging atraksyon na rin para sa ilang mga bisita. Ang mga lumang plastic bottles ng soft drinks ay nagsisilbing paso para sa mga pananim. Ang lahat-lahat ng mga training designs or yung mga programs and projects to be implemented on field, dapat yun siya ay needs-based. So, nakakaroon na ngayon talaga ng practice ng evaluation process. So, implementation of the pre-evaluation or the benchmark evaluation or yung identification ng mga present needs and interests and wants of our clientele before tayo mag-create ngayon. Kung ano ba talaga ang kanilang need, yun ang dapat nating i-address. Sa ngayon, ang lahat ng mga programa ng ATI ay nagkakaroon ng evaluation and assessment kada 2 taon upang matukoy kung naging epektibo ba ang pagsasagawa nito. We are trying now to incorporate agriculture sa ating curriculum. So going back again to the offering of agriculture courses from the elementary, high school, and tertiary level to again motivate our youngsters, our young individuals to love farming because farming, there is really money in this. Hindi lamang mga mamamayan ng rural areas ang naisanain ng ATI kundi pati na rin ang mga nakatira sa urban areas upang mas lalo pang mabigyan ng halaga ang agrikultura. We should not only delimit our interaction for this intervention sa mga eskwelahan, sa mga local community folks like yung mga women's organization na nafo-form sila na meron silang communal gardens. Aside from that, we are invading by now yung mga prisuhan, yung mga camps, military camps, kasi pwede kasi sa Malacanang, ewan ko kung you have read about the publication na may binunot si President Duterte na pechay, na doon lang, tinanim din doon sa Malacanang grounds. Kaya nga sabi ko, there is no impossible thing na masasabi natin, hindi pwede. Ang ATI ay laging bukas para sa lahat ng mga nais makibahagi sa kanilang mga programa. Sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Region 12, mayroon po tayong ATI Regional Office, dyan lang po sa Tangtangan, South Cotabato, and we have Director Abdul Dayaan as our Regional Director dyan. So pwede po kayong lumapit kasi kami po ay nagbibigay ng assistance sa mga farmers na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito sa programa, and I hope we can always work all together for good, na kung ano man po ang ating mga ina-anticipate na nakabubuti sa ating mga mamamayang Pilipino, ganun din sa pag-improve ng ating komunidad at ng ating bansang Pilipinas. So magandang araw po sa ating lahat.
bigas, kanin. Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto niuwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala. Tiyan bes manada kanon elton sayang kay takema di takedalang tustus. Ta pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el canon. Sobra aton nga panguwa, kagis busog na kitabi, mga bay ano naton. Takaw-takaw na kami sa mata, pero ang amon na appetite full na. Wala ginaubos, tapos ginaboy lang dayon. In magbayo, di ta masiguro in way roon maasag. Sa ang kanda suway, amin biyak sa natur in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Pare, ang laki ng problema ko. Lugi ako sa aking maisan. Ganito na lang ba palagi? Mare, naniniwala ka ba sa kasabihang huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket lamang? Anong ibig sabihin yan, pare? Kasi nga naman, kung sakaling mahulog ang basket, may matitira pa rin mga itlog na hindi basag. Ganon din sa pagsasaka, mabuti ang diversified farming. Bukod kasi sa pagtatanim ng mais, mainam din na magtanim ng mga gulay. Subukan mo rin mag-alaga ng mga hayop gaya ng kambing, baboy at mga manok. Talaga, pare? Di ko naisip yun ah. Sa ganito, sakaling magtamaan ng bagyo o tagtuyot ang ating mga pananim na palay, mayroon tayong maasahang kita mula sa ating mga hayop at gulayan. Sa diversified farming, may dagdag ng panginabang at katiyakan sa kita. Ang iba't ibang proyekto ang ating pinagkakitaan ay katiyakan na mayroon tayong maasahan na pangkabuhayan sakaling mang tamaan tayo ng mga kalamidad. Salamat pare sa payo mo ha, the best ka talaga. Pahingi nga pala ng mga buto ng mga gulay mo. Magsisimula na ako magtanim ng gulay pag uwi ko sa bahay. O tara, Mare. Mga ka-agri, balak nyo bang mag-out of town ngayong summer? Kung medyo malaki ang inyong budget, aba di dapat mawawala sa inyong bucket list ang Tagaytay City. Ang Tagaytay ay isa sa mga kilalang tourist destination sa buong Pilipinas dahil sa gandang taglay nito. Dagdag pa riyan ay ang pagkakaroon nito ng malamig na klima at mga pasyalang swak na swak para sa mga magkakapamilya, magbabarkada at iba pa. At isa nga sa mga talagang dinarayong pasyalan sa Tagaytay ang People's Park in the Sky. Ang pasyalang ito ay isang urban historical park dahil sa tuktok nito ay matatagpuan ang hindi natapos na mansyong ipinatayo noong 1981 sa panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bukas ang pasyalan mula 7:30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at sa halagang 30 pesos ay maaari ka nang makapasok at mamasyal dito. Upang maabot ang tuktok ng pasyalan, kinakailangang lumakad paakyat o di kay sumakay ng jeep sa halagang 8 piso lamang. Dahil ito ang highest peak ng Tagaytay City, matatanaw mo mula sa itaas ang mga lalawigan ng Laguna, Cavite at Batangas. Kitang-kita rin mula sa itaas ang tanyag na Taal Lake at volcano. Maliban dito, makikita mo rin ang malalawak na agricultural land area na nakapalibot sa Tagaytay, kabilang na ang mga palayan sa Laguna. Habang nasa itaas ka, hindi mo mararamdaman ang init dahil sa lakas at lamig ng simoy ng hangin. Kaya mga ka-agri, abangan ninyo ang iba pa nating agri-adventures dito pa rin sa inyong paboritong segment, ang Agri-Turismo.
Mga ka-agri, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating episode ngayong araw dito sa Tagaytay City. Kung nais nyo pong balikan ang ating episode today at iba pa nating episodes, please regularly visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast outlets kung saan maaari niyo pong mapanood ang ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At narito naman po ang mga kwentong dapat inyong abangan sa ating episode next week. Summer treats at hot summer destinations ba ang hanap inyo mga ka-agri? Ang mga susunod naming hirit yung tag-init na hindi nyo dapat ma-miss, ihatid namin next week. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Soc Surgeon.